Last Sunday po ay nagsimula tayo ng ating series regarding order of worship o tinatawag na liturgy. Ang atin pong service every Sunday, kung inyo pong papansinin, ay merong bahagi ito from order of call to worship. Okay, magsisimula tayo sa call to worship. Tulad po ng ating pag-awit, yan po ay pinag-aralan natin last week. Ang tawag po ng pagsamba ay tayo'y magbunyi sa Panginoon. Tayo'y magmalaki. Ang ipagmamalaki natin ay ang Panginoon. Yun po ang unang bahagi. And then yung pong confession na ngayon po ay pag-aaralan natin in detail. Yung pong pagpapahayag ng ating kasalanan. And then pagkatapos po noon ay listening to the Word. Tulad po ng ginagawa natin dito. Ang confession po ay preparation yan para maging handa tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. And then we will respond by singing. Tayo po ay magre-respond sa narinig nating mensahe ng salita ng Diyos. And then we end up yung message, yung service po natin by benediction or yung blessing po sa ating paghayo. Now, ito po ay ginagawa natin para mas marami kayong makuha dito po sa service natin kasi meron siyang program. At ay naasahan ko po habang pinag-aaralan natin ito ay mababawasan kung hindi man totally mawala yung late sa atin. You know? Dahil pag dumating po kayo, naabutan nyo yung call to worship, yun po ay pasimula. At kung alam po ninyo na hindi pa tapos pagkatapos ng message, lalo na yung nasa online, okay? Tapos ng message, babalik na sa labada o kaya sa niluluto. Meron pang susunod nun, response. And then hintayin nyo yung benediction, yung blessing. At ganun po, kompleto po yan. Pero pag dumating po kayo na medyo late na, siguro yung iba, sabi niya, hindi pa nagpipreach si pastor. Ako, gusto ko lang yung preaching, kaya mamaya na ako darating. So na-miss na po ninyo yung halos kalahati. No, hindi kayo nagbunyi sa Diyos, tapos hindi nyo binigyan ng pagkakataon sa sarili nyo na ihayag ninyo ang inyong mga kasalanan para linisin kayo ng Panginoon, para maging handa kayo sa mensahe. Isa pong purpose ng confession yun para maging open kayo sa instruction ng salita ng Diyos, and then God will can guide you. Kaya mahalaga po na talagang kumpleto. And then of course, and so on and so forth. Okay? So that is the purpose. Okay? Okay. Now, yung Psalm 32 po, ito po ay isang instructional psalm. Doon po sa mga godly o yung mga taong nais mamuhay na malapit sa Diyos. So ang Psalm 32 po ay instruction po nito ni David regarding confession. Okay? Now, ito po ay mula sa personal experience ni David. Kaya makita natin yung title niyan, Maskil of David. Okay? Mula sa kanyang karanasan ay nag-instruct po si David regarding confession. Now, dito mapapansin natin, si David po ay nag-suffer o siya ay nagdusa dahil hindi niya inaamin yung kanyang ginawang kasalanan. Kanya po, and then eventually, he came to the point na inihayag niya, inamin niya yung kanyang kasalanan, and then na-experience po niya yung pagpapatawad, paglilinis ng Diyos. So that is his experience. Nung hindi niya inaamin, hindi niya kinukonfess, pinagtatakpan niya yung kanyang nagawang kasalanan, he's suffering. Nagdurusa siya. Mamaya titingnan natin paano siyang nagdusa. And then he came to the point na hanggat hindi siya umabot doon sa punto na inamin niya yung kanyang kasalanan, hindi niya naranasan yung kaginhawaan ng pagpapatawad. So, yun po ang gusto kong bigyan natin ng pansin ngayon pong umagang ito to teach us part of our coming to God is confession. Okay? At dahil po sa karanasan ni David na ito ay yun, nagturo na siya. Now, incidentally, ito pong psalm na ito, Psalm 32, which is an instructional psalm nga po, is for temple worshipers. Ginagamit po ito para instruct yung mga sumasamba doon sa temple. So parang sa atin, we come here, we have to know how to confess. When we come to God, part of our worship is confession.
Kaya nga po, sinulat ni David to guide the worshipers who are coming, who are going to the temple. So ngayon pong umagang ito, I just have one argument or one proposition para po sa atin. Ito po ang pinakagusto kong ituro sa inyo ngayong umagang ito. And this is the proposition. It is more blessed to confess our sins to the Lord than to hide them. Okay, sa Tagalog, mas pinagpapala po tayo ng Diyos, mas mabuti po ang ihayag natin ng ating makasalanan sa Diyos kaysa itago natin. Okay, that is the main proposition. Kung nais po nating mas i-bless tayo ng Panginoon at mas maganda yung kalagayan natin, ay aminin po natin ang ating nagawang kasalanan sa Diyos kaysa itago natin. At huwag nating aminin. Kaya ngayon pong umagang ito, 3 bahagi ang message natin. Una, titingnan natin yung blessedness of confession. Bakit ba pinagpapala tayo ng Diyos pag inaamin natin ang kasalanan natin? Then yung pangalawa, para makita po natin yung kagandahan ng confession, titingnan natin yung contrast noong hiding or confessing our sin. Kinontrast kasi ni David yung pag tinago mo yung kasalanan mo, anong nangyayari sa iyo? Pero pag inamin mo, anong mangyayari sa iyo? Kinontrast po ni David. And then the last point is the basis for confession. Okay? Ano yung basihan ng ating pag-amin ng ating kasalanan? So, tingnan natin yung blessedness of confession, and then pangalawa, the contrast between hiding and confessing our sins, and then the third is the basis for confession. Now, let's begin. Una, tingnan po natin, okay, the blessedness of confession. Now, sabi po ni David, it's more blessed to confess our sin than to hide them, than to cover them up. Okay? Why? Because there is free forgiveness. Meron pong, kapag po inamin natin ang ating mga kasalanan, blessed tayo kasi there is free forgiveness. You don't have to pay for your sin. God will forgive you freely when you confess your sin and you will not hide them. Yan po ang makita natin. Now, yung pong verse 1 and 2, binanggit ni David yung blessedness of being forgiven. Pero ito pong blessedness ng pagpapatawad ay ma-attain lamang po natin hindi sa pamamagitan ng pagtanggi, hindi sa pamamagitan ng pananahimik sa ating mga kasalanan, kundi sa pamamagitan ng pagkukonfess. Yan po ang makita natin. Yung blessedness po ng verses 1 and 2 ay hindi natin makukuha when we are keeping silent, kundi when we confess. Yan po ang sinasabi ni David. Now, define muna natin ano ba ang ibig sabihin ng blessed. Well, ang salitang blessed po is not only happy. Do, ganun ang sinasabi ng ibang translation. Pero blessed means literally, blessed is he, ito po ang ibig sabihin niyan, mas literal, how rewarding is the life of the man who confesses sin. So blessed is he literally means how rewarding is the life of the person who confess. Okay? Or how to be envied is the man who does not hide his sin. Yun daw pong taong inaamin niya yung kanyang kasalanan at hindi niya itinatago. Okay, it is a rewarding life. Okay? Nagbibigay daw po ng kasiyahan. Magbibigay ito ng gantimpala. And this person is to be envied. Okay? Kaiinggitan mo itong taong na umaamin, na hindi nagtatakip, kaiinggitan mo siya, dapat mong kainggitan. Pero siguro sa iba, parang hindi ko kaiinggitan yung taong maamin. Masarap yata gumagawa ng kasalanan, nagpapatuloy. No! If you know what this means, you will be encouraged. Okay? To confess your sin. Now, ano po ang rewarding sa isang taong nagko-confess ng kasalanan? Anong rewarding? Anong nagbibigay gantimpala? Anong nagbibigay kasiyahan? Anong dapat kainggitan sa isang taong umaamin ng kanyang kasalanan? Well, sabi sa Tagalog, siya na pinatawad ang pagsuway. Okay? Kainggitan mo raw yung taong
Nag-confess dahil pinatawad ang kanyang pagsuway. Kaingitan mo raw siya at mas pinagpala siya dahil ang kasalanan niya ay tinakpan. Nung inamin niya, tinakpan yung kasalanan niya. And then, another reason is siya na hindi naipararatang ng Panginoon sa kanya ang kanyang mga kasamaan. Pag inamin daw yung kanyang kasalanan, hindi na ipaparatang sa kanya. Hindi na i-charge sa kanya. Kundi tatakpan na ng Diyos at patatawarin na yung tao niya. Ganun siya ka-blessed. Okay, now, para po maintindihan pa natin ito, I just want to strike a point here doon sa salitang tinakpan. Okay, na yung daw taong umamin ng kanyang kasalanan, hindi niya tinago, tatakpan yung kanyang kasalanan. That's the word I want to drive at this point. Okay? Bakit po bless ang taong pinatawad? Bakit bless siya? Ito po, ang bawat isa po sa atin ay may pangangailangan laging matakpan ang ating mga kasalanan. Matakpan ang ating kasalanan. Ganito po yan. Ipaghalimbawa natin ay merong event doon sa kabilang kwarto. Okay, nasa hotel kayo, nag-check-in kayo sa hotel, and then merong nangyayari doon sa kabilang hotel. Ngayon, yung kabilang room ng hotel, and then merong butas yung butas. Hindi nyo namalayan, di rin alam ng management, may butas pala yung wall ninyo at nakikita nyo kung anong nangyari doon sa kabilang room. At hindi alam ng mga tao doon na nakasilip ka, ikaw naman tuwang-tuwa kasi nakikita mo kung anong ginagawa doon sa kabilang room at na hindi nila alam na nakikita mo. Kasi akala mo nag-iisa ka. So, meron kang medyo proud ka, medyo masaya ka ba? Na nakikita mo. Pero hindi mo alam yung kabilang room pala, meron ding hole. Na ikaw habang tuwang-tuwa ka sa nakikita mo sa kabilang room, merong mataring nakakakita sa iyo. Napansin mo, meron ding nakakita sa iyo. What will you feel? Siguro na mahihiya ka sa ginagawa mo. Bakit? Kasi lantad ka. So, yan po ang salitang tinakpan. Ang bawat isa po sa atin, meron tayong pangailangan takpan yung ating pagkakasala dahil ayaw nating ilantad at makita ng tao yung ating mga kasalanan. Ang bawat isa sa atin, nahihiya tayo actually na malaman kung ano ang ating ginagawa na hindi natin sinasabi sa ibang tao. In fact, yung salitang tinakpan ng pagkakasala dito, ito po yung salitang ginamit ng si Adan at si Eva ay magkasala laban sa Diyos. Noong sila po nilabag ni Adan at ni Eva yung utos ng Diyos doon sa garden, anong ginawa nila? Nang makita nilang hubad sila, tinakpan po nila ang kanilang mga sarili dahil nung makita nilang, nung sila po nilabag nila ang kautusan ng Diyos na nagkasala sila, naramdaman nilang nagkasala sila, anong ginawa nila? Nakita nilang hubad sila. At dahil doon, tinakpan po ni Adan at ni Eva ang kanilang mga sarili ng mga ng dahon ng igos, leaves of fig tree. Why? Because a person who sinned, meron tayong need na takpan yung ating kasalanan kasi ikinahihiya natin ang kasalanan. That's the reason why kung isang tao inamin niya yung kanyang kasalanan, hindi lamang siya patatawarin ng Diyos, kundi tatakpan ng Diyos yung kanyang pagkakasala. That's how blessed a person is. Okay? Yun po. Kaya ang good news dito, bagamat nagkasala tayo at ayaw nating malantad yung ating mga pagkakasala na hindi natin sinasabi sa ibang tao at itinatago natin sa ibang tao, sabi ng Diyos, I can cover you up. Pwede kang i-cover. Pwede kong patawarin yan, pwede kong alisin yan, pwede kong takpan yan. That's a good news. Kaya po blessed is the man who confessed his sin. Why? Because sa Diyos po there is forgiveness.
Sa Diyos po merong libreng pagpapatawad. Hindi natin kailangan itago ang ating kasalanan. Hindi natin kailangan takpan yung ating kasalanan dahil ikinahihiya natin. No, before God, there is forgiveness. Meron pong pagpapatawad ang Diyos sa mga kasalanang inihahayag sa kanyang harapan. Sabi po sa Psalm 130 verse 4, "But with you there is forgiveness that you may be feared." Sa iyo, sabi ng psalmist, sa iyo meron pong kapatawaran kaya matatakot ang tao sa iyo. Igagalang po kayo. Paano pong nangyayari yung pagpapatawad ng Diyos? Paano pong nangyayari na tatakpan ng Diyos yung ating pagkakasala sa pamamagitan ni Kristo? In Christ, through Christ, God will cover our sin. Because of Jesus Christ, because of His death, because He died on the cross for our sins, because of Him, when we believe in Christ, tinatakpan po ng Diyos yung ating pagkakasala. Okay? Okay? Kaya po, dito makita natin, in God there is forgiveness because He gave us Jesus. Binigay sa atin si Jesus. Huwag nating sasabihin, magsisi kayo, pero hindi natin sinasabi si Jesus. Kasi kaya tayo, malakas ang loob nating aminin sa Diyos ang ating kasalanan. Kasi alam natin sa Diyos, sa harapan niya, ibinigay natin sa atin si Jesus Christ. Because through Him, we can be forgiven. Now, para po ituro po sa atin ni David yung blessedness ng confession more than hiding our sins. Para po i-explain pa natin ito, si David po ay kinontrast niya yung kalagayan ng isang taong nagtatago ng kasalanan at kinontrast niya doon sa taong nagko-confess from his own experience. Sinabi ni David, kinontrast niya yung kanyang kalagayan, nung hindi ko inaamin yung aking kasalanan, ito ang kalagayan ko. Pero nung inamin ko yung aking kasalanan, ito naging kalagayan ko. Kaya sinabi ni David yung karanasan niya. And I believe every one of us will have this experience. Okay? Now, tingnan natin, pag po tinatago ng isang tao ang kanyang kasalanan, ano ang nangyayari sa kanya? Look at verse 3 and 4. Sabi niya, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Sa araw at gabi ako'y iyong pinarusahan. Wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Anong makikita natin doon? Yung pong taong hindi umaamin ng kanyang kasalanan, yung pong taong godly. Actually, ito pong karanasan ito is for Christians only. Hindi po sa lahat ng tao ito. For Christians only, for the godly. Yung pong mga gustong maging malapit sa Diyos. Okay, yung pong tinanggap nila si Kristo sa kanilang buhay, ito po ang karanasan nila. Pag hindi po nila inaamin yung kanilang nagawang kasalanan, they will have guilt feelings. And those guilt feelings will sap their energy. Sa Tagalog, pag hindi inaamin ng isang Kristiyano ang kanyang nagawang kasalanan, magkakaroon siya ng guilt feelings. Okay? Ang guilt feelings pong yun po ang unti-unting uubos ng kanyang lakas. Okay? Kanya po ang unconfessed sin, ito sinabi ni David, nang hindi ko pa naihayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. I mean, meron siyang emotional, psychological suffering. Okay? Sabi, tulad ako ng parang hamog na natuyo sa init sa tag-araw. Unti-unti na uupos yung kanyang energy because unconfessed sins are physically and psychologically devastating. It affects a person physically and it will affect him psychologically. Guilt feelings. Well, actually, kung alam niyo yung kantang Careless Whisper na aking binanggit dito noong prayer and fasting, alam niyo yung Careless Whisper ni George Michael? Those lyrics, ay yung lyrics po ni George Michael, awitin ko yon. Alam niyo yung Careless Whisper? George Michael? Ano yung sinabi niya? I'm never gonna dance again. Guilty feet has got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Gusto niyong kantahin ko?
I'll never gonna dance again. Guilty feet has got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. Mismong yung pagsayaw mo, walang rhythm. Okay? Because you have guilt feelings. Okay? You are dala-dala mo yung guilt feelings, kaya you cannot hide it sometimes. And you feel guilty. Walang pag nagtatango ka, baka sumasayo ka, walang rhythm. Okay? Because your guilt. You're laden with guilt. Sabi po ng Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Guilt feelings will sap you of your energy if you are hiding your sin. Okay? Siyempre, nag-hide ka, so marami ka pang gagawin na para itago mo yung kasalanan mo. Kaya nag-i-spend ka ng energy na dapat yung energy mo yon ay ginagamit mo sa positive things. Pero dahil meron kang tinatago, meron kang ini-spend na extra energy para itago mo yung pagkakasala, kung inamin mo yon, hindi ka nagagamit ng negative energy. So, yun po ang nangyayari. Pero, when we confess our sin, blessings. Yun ang sa karanasan, David. And there are 3 blessings that a Christian receives or experience when he confess his sin. Number 1 blessing is forgiveness. Una yung pagpapatawad. Sabi niya sa verse 5, ngunit sa wakas, sabi niya, una tinatago niya, ngunit sa wakas, sabi niya, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo. Hindi ko na ito itinago pa. Sinabi ko nga sa sarili ko, ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako. Forgiveness. Okay? That is the first blessing. Okay? Pinatawad siya. Sabi niya, ipagtatapat ko na. Hindi ko na itatago. At dahil sinabi ko sa sarili kong, aaminin ko na yung aking kasalanan, and then, sabi niya, kaya pinatawad mo ako. First is forgiveness. Now, dito po malalaman natin what is confession. Ano ho po ang ibig sabihin pag sinabi natin, magko-confess tayo? Dito, ginamit mong salita ni David, tatlong salita ang ginamit niya to tell us how to confess our sin. Una, ang confession is pagtatapat sa Diyos. Sa English po is to acknowledge. Pagtatapat, to agree with God. No? Nag-agree tayo sa Diyos na ang ginawa natin o ginagawa natin ay kasalanan. Hindi na tayo nagdadahilan, inaamin na natin ito. We agree with God. Yun po ang una. Pangalawa, hindi na itinatago. Okay? We are not covering it up. Hindi natin pinagtatakpan. Hindi natin itinatago. That is confession. Okay? And then yung pangatlo po ay inamin. Inamin. Kinonfess. To confess. Okay? So yung una, ipagtatapat mo, nag-agree po ako, o Diyos, totoo, kasalanan po itong ginagawa ko. You agree with God. And then yung pangalawa, hindi mo na kinocover, hindi mo itinatago, hindi mo na kinocover to. Hindi ka na nagdadahilan, ibig sabihin, kundi inaamin mo na, kinoconfess mo. And then the result, pag ginawa po natin ito, the result is, at pinatawad niyo ako. Hindi sinabi ng Diyos, manalangin ka ng tatlong Our Father, dalawang ganito at dalawang ganito. Walang ganon. Pinatawad mo ako freely. Pinatawad mo ako. Now, I just want to emphasize dito po, only confessed sin will be forgiven. Yung lamang pong mga kasalanang inamin, ang patatawarin. Maganda nun ang kasalanang lamang inamin ang mga patatawarin. Yung lamang makasalanang yon ang lilinisin ng Diyos. Yung lamang kasalanang yon ang kakalimutan na ng Diyos. Okay? Ulitin ko po, yung pong blessedness na sinasabi ni David doon sa verses 1 and 2 na natatanggapin ng tao umamin, ay hindi po niya tinatanggap nang siya ay hindi umaamin. Okay? Tinanggap lamang niya yung blessedness nung inamin niya. So, anong makadodraw natin yon? Only confess sin will be forgiven. Okay?
yeah, pwede tayong lumapit sa Diyos na merong unconfessed sin, pero habang hindi natin kinoconfess yan, hindi yan pinatatawad ng Diyos. Hindi tayo lilinisin sa Diyos yan. And it will be a burden for us. It will give us good feelings, and we will keep on hiding it from others because we cannot hide it before God. Unless we confess it, no forgiveness. So ibig mo sabihin, Pastor, I can carry a sin? Yeah. Kasi only confess it. Well, anong verse? 1 John chapter 1 verse 8 and 9. No? Anong sabi po doon? Kung sinasabi natin wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil siya ay matuwid. Very clear. Kung sinasabi raw nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili, wala sa atin ang katotohanan, ngunit kung ipagtatapat natin ito sa Diyos, maasahan nating patatawarin tayo at lilinisin tayo. Only confessed sin will be forgiven, will be cleansed, will be forgotten. If a Christian will not confess his sin, yes, he can go before God, pero he is always carrying that burden of an unconfessed sin. Kanya po, dito, that is confession. Okay? At si David po, gumamit siya ng iba't ibang mga salita pa dito, pero hindi na po natin titingnan po yung mga ano ni David dito. Now, gusto ko lang pong sabihin dito, ano ang mga sins na i-confess natin? Kasi merong mga tao, they're always confessing, pero sa totoo lang, ano ba yung kino-confess nila ay parang hindi naman dapat i-confess o it is a false guilt. Kasi po kailangan maliwanag sa atin, pag nagko-confess tayo sa Diyos, ito pa ay talagang labag sa sinabi ng Diyos, labag sa salita ng Diyos, labag sa utos ng Diyos, because there are false guilt. Okay? There are false guilt. Dito po sa verse 5, sinabi ni David, dito po ang sabi sa English, "Then I acknowledge my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin." Pansinin po ninyo, ang inaamin lang ni David ay yung pong kasalanan niya laban sa Diyos. Okay? Kaya binigyan natin ng highlight yan, yung to you, to the Lord, yung ginamit niya yung sin, yung iniquity, yung transgression, and he's confessing them to the Lord. Ano po ang point ko dito? Only sin against the Word of God, against the law of God should be confessed. Meron pong kasi mga tao na talagang minsan masyadong mababa yung tingin nila sa sarili. Hindi lang halimbawa naka-po at opo, nagigilty na. Okay? Ganun, no? Masyado silang maano sa sarili nila, kaya konting merong nagawa na culture yung culture practice, hindi lang nagawa yung culture na yun, ay nagko-confess na kagad sa Diyos. Ay sorry po, Panginoon, hindi po ako nakapag-opo, hindi po ako nakapagmano sa aking mga parang gano'n, no? Those small things na kailangan tingnan din natin, yung bang confess natin, ito nilabag natin ang salita ng Diyos, nilabag natin, o cultural, o mga paniniwala lang ng ibang tao na maaring ini-impose sa atin. So we should be careful regarding that. Not all guilt are true guilts. There are guilt na maaring impose lang sa atin ng ibang tao. Pero pag ito po ay labag sa salita ng Diyos, bawa murder, okay, stealing, adultery, ganito, those things that we know it is against the Word of God, those things we should confess. At ingatan po natin yung mga false guilt na maaring hindi po yan hinihingi ng Diyos. So, number 1 is forgiveness. Okay? And then number 2, blessing is God's deliverance. Yung, pansin nyo, yung promise po sa mga godly, sa mga loyal po sa Diyos, ang promise po sa kanila ito, hindi sila lulunurin ng kanilang guilt. Okay? At kailanman kahit na nagkasala sila at nagkaroon sila ng guilt, ang pangako po ng Diyos sa kanila, hindi sila malulunod sa guilt. At ang paraan po ng Diyos para hindi malunod sa guilt
ang isang Kristiyano ay confession. Kahit na gaano kalaki yung kasalanan, okay, hindi siya lulunurin nito dahil ang pangako ng Diyos, He will deliver this person if he will just confess. Yun po ang sinasabi sa verse 6 and 7. Sabi po sa verse 6, therefore, let all the faithful pray to you while you may be found. Surely the rising of the mighty waters will not reach them. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. Sabi po ni David, dahil may forgiveness po sa inyo, O Diyos. Kasi nung inamin ko yung aking kasalanan, pinatawad niyo ako. Then, lahat ng mga loyal sa iyo, lahat ng mga godly, lahat ng mga faithful, let them pray to you. Lahat ng nagkasala, because they will not be swamped by their guilt. Hindi sila malulunod ng kanilang mga guilt, ng kanilang kasamaan. Dahil sa iyo may kapatawaran. Kaya sabi ni David, kahit na nagkasala ko, sabi ni David, ikaw pa rin ang kublihan ko. Pwede pa rin akong lumapit sa iyo. At hahanguin mo ako. That is the promise. God's deliverance. God's deliverance. Hindi po tayo malulunod ng ating guilt. And ito po, sa mga godly, kaya tayong nanais na lumapit sa Diyos, na mamuhay, nakasama po ang Diyos sa buhay natin, we can still praise God. No? Kasi merong ibang Christian, hindi ako sisimba ngayon, meron akong kasalanan. Parang gano'n, no? O, hindi ako sisimba ngayon, hindi ako magpe-pray ngayon. Huwag niyo akong paglilid sa cell group, ha? Meron akong kasalanang mabigat. Parang gano'n. No, if you will just confess, the promise is God's deliverance. God is not, hindi ka tinataboy ng Diyos. God can steal your hiding place. Okay, you can still go before God. Hindi ka lulunurin ng guilt. Because before God there is forgiveness. Isn't that amazing with God? Ganito ang Diyos natin. Okay? Ganito po siya. And then, hindi lamang po God's deliverance, there is God's guidance. Ito po yung pangatlo na blessing ng confession. God's guidance. Sa verse 8 and 9, pansinin po ninyo yung verse 8 and 9, kung meron po kayong Bible dyan, nag-shift po itong si David, nag-shift siya from God's protection to God's promise. At anong promise niya? Guidance ng Diyos sa mga anak niya. Okay? From God's protection, iingatan pa rin ng Diyos ang taong nagkasala, ang Kristiyano nagkasala, basta mag-confess siya, nag-shift siya from that protection to God's promise. Ano ang God's promise? God will guide you continually. Patuloy kang gagabayan ng Diyos. Patuloy kanyang pangungunahan. Bibigyan ka ng wisdom. Wisdom ng Diyos. And laging papatnubayan ka ng Diyos. Hindi alisin ng Diyos yung kanyang guidance sa iyo. Look at verse 8 and 9. Sabi niya, nag-shift siya. Okay? Ito pong verse 8 and 9, these are the words of God na po ito. Though merong mga commentators na sabi ito raw po ay salita ni David, pero I believe these are words of God, or words of the Lord to David because David knows the promises of God. And ano po ang salita ng Diyos kay David? Sabi niya, after he confessed, sabi ng Diyos sa kanya, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Okay? I will instruct you. I will teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Gagayad kita. I will give you wisdom and guide you and watch over you. That's the promise. Okay? So pansinin nyo, patuloy. Now, pwede natin baligtarin yan. Yung isang taong hindi nagko-confess, sinatago niya yung kanyang kasalanan, mahirapan siyang i-guide ng Diyos. Kasi meron siyang mga bagay na hindi niya susundin ng Diyos. Kaya doon sa hindi niya inaamin, hindi siya pwedeng gabayan ng Diyos. Pero pag inamin niya, ito ang pangako ng Diyos, I will continue to guide you and instruct you. Okay? And then meron pa pong sinabi dito sa verse 9, sabi ng Diyos, do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, and or they will not come to you. Ang pangako po ng guidance ng Diyos,
ay hindi po doon sa matitigas yung ulo na hindi nagko-confess. Kaya sabi niya sa verse 9, huwag mo lang tularan ang kabayo o ang mule. Ano po ang kabayo o ang mule? Sabi ng Diyos, gagayad kita, pero huwag ka lang maging tulad ng kabayo at ng mule, yung matitigas yung ulo. Kundi sila didisiplinahin, hindi sila aamin. Yung maganda namang, yan. Kung hindi sila didisiplinahin, hindi sila aamin. Ginamit po yung kabayo. Ano ba yung kabayo? Pansinin nyo, kabayo. Okay? Okay? Nag-travel kayo. Tapos yung kabayo, makakita siya ng isang madidistract siya. So, anong gagamitin ng kutsero? Ihilahin siya gano'n. Okay? Diretso na naman siya. And then, madidistract na naman yung kabayo, titingin naman dito, anong gagawin? Minsan, kakaliwa. Ihilahin na naman ng kutsero, tutuwid na naman siya. Tapos, hanggang sa nakikita ng kabayo, every time na kakanan siya o kakaliwa siya, nirerendahan siya, kaya nasasaktan siya. At sa susunod, hindi na siya kakaliwa o kakanan, talagang didiretso kasi nasasaktan na siya. Anong ibig sabihin ng Diyos? Huwag ka lang tutulad ng kabayo. Kung hindi ka masaktan, hindi ka aamin. Yun ang pangako ng Diyos na guidance doon po sa hindi matitigas yung ulo. Kung di sila disiplinahin, hindi sila aamin. Okay? Yun po ang pangako niya. Kanya, dito po pinapakita po sa atin yung pangako ng Diyos. Now, dito po sa puntong ito, bakit before the message yung confession? Bakit pagkatapos nating sumamba sa Diyos, nagmalaki tayo sa Kanya, nagbunyi tayo sa Diyos, and then susunod natin na yung confession, bago yung listening to the Word? Dahil ang confession po ay naghahanda yan sa ating mga puso para pakinggan ang salita ng Diyos. Mas open tayong makinig ng salita ng Diyos sa Kanyang instruction pag wala po tayong tinatagong kasalanan, open tayo, malinis po tayo sa Diyos, mas may talab, parang may talab ang Word of God. Pero pag po ang isang Kristiyano meron siyang tinatagong kasalanan, lagi siyang, sa isip ko lang parang, naku, baka patamaan ako ni pastor dito. No, baka tamaan, iilag ka ng iilag yan, hindi ka naman kita pinatatamaan, iilag ka ng iilag kasi meron kang itinatagong kasalanan. Baka matagkil, matamaan ng iyong kasalanan, kaya medyo parang ganon. Pero pag inamin mo sa Diyos, mas epektibo yung salita ng Diyos. Kanya po ganon ang part ng worship natin. In fact, ito po ang sinasabi sa Santiago, verse 1 and verse 21 ng chapter 1. Ito ang sabi, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso, ito ay may kakayahang magligtas sa inyo. Pansinin niyo yung unang sinabi, talikuran na ang maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. And then, sabi niya, mapagpakumbabang tanggapin ninyo ang salitang itinanim sa inyong puso. Why? Dahil ito'y may kakayahang magligtas sa inyo. Bago niya sinabing tanggapin ninyong may pagpapakumbaba ang salitang itinanim sa inyong puso, sinabi niyang talikuran muna ninyo ang masasamang mga gawa at pag-uugali. So confession prepares us for the Word of God. And if you desire God's guidance, God's salvation sa Kanyang salita, confession should be first. Okay? And then you are ready for the Lord to bless you. So, the blessing, tatlo po. The blessing, forgiveness, God's deliverance, God's guidance. Now, ang tanong, how is this possible? Bakit pag umamin ako sa aking kasalanan, tinitiyak ako ng Diyos na patatawarin niya ako? Hindi ko pagbabayaran. Pagtatakpan niya yung aking kasalanan, anong katiyakan ko? Anong assurance sa akin ng Diyos?
pag kinonfess ko yung aking kasalanan, patatawarin ako ng Diyos. Well, that is the last instruction ni David dito po sa kanyang psalm. Binanggit niya yung basis of confession. Ano ang basis? Bakit tayo inuutusan ng Diyos na mag-confess? Well, tingnan niyo yung verse 10. Okay? Dito po sa verse 10, ay kinumpara ni David ang wicked at ang righteous. Ang wicked, ito po yung taong hindi umaamin ng kanyang pagkakasala. At yung righteous naman, ito yung ginawang matuwid ng Diyos dahil pinatawad siya. Kinumpare po sila. Look at verse 10. Pakita nga natin. Nandiyan ba? Verse 10. Many are the woes of the wicked, but the Lord's unfailing love surrounds the one who trusts in Him. Okay? Sino yung wicked? Yung mga hindi umaamin ng kanilang kasalanan. Sila na itinatago yung kanilang pagkakasala sa Diyos. Wicked, hindi po Christian ito. Sila yung mga ayaw aminin na sila'y makasalanan sa Diyos. Kaya sabi diyan, marami raw pong pagdurusa ang maraming kapanglawan, maraming kalungkutan ng mararanasan ng mga taong hindi umaamin ng kanilang mga kasalanan. Pero look at verse 10b. Ngunit, yung mga righteous, yung mga umaamin ng kanilang mga kasalanan, iingatan daw po sila ng unfailing love ng Diyos. Iingatan sila. Yung mga righteous. Iingatan sila tulad ng pader. Puprotektahan sila ng pader. Ano yung pader na yon? God's unfailing love. Yung pong unfailing love ng Diyos. Babakuran sila, puprotektahan sila. Now, tulad po ng sinabi ko sa inyo last week, pag nabasa natin sa Psalm, God's unfailing love, that is His covenant love. Kaya unfailing love yan, pag-ibig na walang katapusan, pag-ibig na walang pagbabago. Yan po kasi, kaya hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos kasi yan ay covenant love ng Diyos sa lahat ng mga godly. Nakipagtipan ng Diyos sa mga godly na kung sila'y aasa, magtitiwala sa kanyang pag-ibig, magtitiwala, hindi sila pababayaan ng Diyos. At pag sila'y nagkasala, umamin sila, patatawarin sila ng Diyos, paliligiran pa rin sila ng covenant love ng Diyos. That's the promise. At alam natin, yung covenant love ng Diyos, it is by Jesus Christ. That's the basis of forgiveness. Ang covenant love po ng Diyos sa mga godly is Jesus Christ. Sa Romans 5:8, ito po ang sabi, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. That's the basis. At pag ikaw ay umaasa doon sa covenant love ng Diyos by Jesus Christ, when you sin, you confess, you can be sure God will forgive you. At hindi niya ibibilang ng Diyos sa iyo ang kasalanan mo. Tatakpan na ng Diyos sa iyo. Alam ho ninyo, ang magandang picture dito is the cross. Kasi yung cross, yan ang demonstration, yung pagkapako po ni Jesus dun sa krus, yan po ang demonstration ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na bago makasalanan pa tayo, si Kristo ay namatay na para sa atin. Just imagine, hindi pa tayo pinanganak, meron ng provision ng Diyos para sa ating kasalanan kasi alam ng Diyos magkakasala tayo. And now, the cross is the picture of God's love for us. Jesus Christ on the cross. Now, pinag-usapan natin kanina yung covering. Ayaw nating malantad. Nahihiya tayong malantad. Ayaw nating kasi pag nalantad tayo sa harapan ng mga tao, para tayong mga hubad. Pag nalaman ng mga tao yung ating ginagawa sa palihim, para tayong hubad. Kaya tinagtatakpan natin. Now, just imagine Jesus on the cross. Jesus on the cross, alam nyo, nung ipinako ang Panginoon sa Kristo sa krus, wala siyang damit. Walang damit ang Panginoon. In fact, hindi ba sa
sa our artist sketch ng crucifixion, meron siyang kailangan yung sumampalataya, kailangan yung siyang tanggapin na siya yung Panginoon, na siya yung tagapagligtas na ibinigay sa atin ng Diyos. Because we, you and I need Him. Let us pray. Aming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami na in our service ay binibigyan niyo kami ng pagkakataon in our worship to you every Sunday and even in our personal lives. Binibigyan po ninyo kami ng pagkakataong siya sa atin ang aming mga sarili sa anumang kasalanang sumisira sa amin. Sa anumang kasalanang nagbibigay sa amin ng kabigatan dahil ayaw po ninyo kaming mamuhay na may daladalang kabigatan. Nagpapasalamat kami every Sunday ay meron kaming pagkakataong gawin ito sa iyong harapan. Dahil through the week, hindi namin namamalayan, ay maaari kaming makapag-isip ng masama, makapagsalita ng masama o makagawa ng masama. Kaya, binibigyan niyo kami ng forgiveness, free forgiveness. Binibigyan mo yung pagkakataong aminin ang mga ito sa iyong harapan. At tinitiyak mo sa amin sa pamamagitan, sa pangalan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tatanggapin namin ang inyong kapatawarang walang bayad. Dahil si Kristo na iyong anak, aming tagapagligtas sa aming Panginoon, siya ang aming tagapagligtas. At pinapanalangin ko rin po na patuloy po ninyong ipakita sa amin ang bagay na ito. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.